Aris number 14, let Narciso please come in. High blood ba ang Executive Secretary? Oo, lakay mariingkitan din na ng palasyo ang umano'y malisyosong aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa General Appropriations Act of 2025. Sa isang pahayag, tinawag ng Executive Secretary Lucas Bersamin na fake news ang sinasabi ni Duterte at kanyang mga kaalyado na di umano'y may blankong halaga sa pinirmahang pambansang pondo ngayong taon. Giit ni Bersamin, walang bahagi ng 2025 national budget ang hindi nasuri bago nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyan din ito na dumaan sa masusing pagsusuri ang buong 4,057 na pahina ng GAA sa Kongreso at ng Department of Budget and Management. Maaari naman anyang mag-double check sa website ng BBM para makita na walang anumang programa, aktibidad o proyekto na may blankong appropriations. Dagdag pa ng Executive Secretary, bilang dating Pangulo, dapat alam ni Duterte na hindi uubra na lagyan ng blankong items ang GAA. Lakay? Siguro para matapos na yan, Miss Let, abay, pwede bang padalhan na lang, ipa-grab na lang, ayan, special delivery, ayan, magpadala kay dating Pangulong Digong at Congressman Isidro Ungab ng kopya ng General Appropriations Act. Yan siguro ang the best na para matapos yung mga usaping ganyan. At makita na rin kung... Pwede i-check sa website ng DBM. Mayroon pagka-website pa baka mamaya na-edit na yan ha. Bigyan mo ng, padala mo ng tig-isang kopya sila o di tapos. Ayan, makita kung may blanco o kaya may mga insertion doon. Tingnan natin lakay kung gagawin niya naman ang kanyang pero ayan na nga ang inilabas na statement ni Executive Secretary Bersamin. Ayan alam mo kasi pagka mga ganyan online pwedeng i-edit yan pero kung yung hard copy, ika nga ha, ayan, para lang hard copy ng librong tapatan ni Tunying, di hindi na ma-edit yan. Di ba? Tama lakay. So, kanino ba manggagaling yung libro kasi ayun yata binabanggit ni Congressman Ungab na wala pa silang kopya. Ayan, kaya nga, edi magpa-imprenta na ng marami. Ayan, ibigyan ng special delivery. Ayan, ang dating Pangulo at Congressman Ungab. Anyway, ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong Lunes, Miss Lat? Lakay, dadaluhan ni Pangulong Marcos ang pagbubukas ng Tesla Center sa Pilipinas. Ito'y sa Bonifacio Tesla, City sa lungsod ng Taguigues, Lakay. Wow. Ang Tesla Philippines, ang ika-4 na merkado sa ASEAN region na inaasahang makatutulong sa Pilipinas para sa transition sa renewable energy at pagbawas sa carbon emissions sa pamagitan ng makabagong teknolohiya. Ang kumpanyang Tesla ay kilala sa electric vehicles gaya ng luxury electric sedan, mid-size electric sedan, luxury electric SUV, Cybertruck. Ayan, nakikita mo ba yung picture Oo, nakita ko. Gaganda, ha? Oo, lakay. Ayan. Yan, pwede ka nang mamili, lakay. Naku, bawal yata sa Ilocano yan. Mahal yata yung Tesla. Gawa ni Elon Musk yan, ha? At ang distributor yata dito sa Pilipinas ay si Ninong Andrew Tan at Kevin Tan, ha? ng Mega World. Balita ko pagka bibili ka daw ng Tesla car, Miss Leta, meron kang 1 year supply ng Emperador. Wow. Kasama sa package. Kasama sa package. Ayan. Okay, so abangan natin yan. Magpapatakbo ba ang presidente yan? Patatakbuhin ba sa Skyway yan? Tingnan, abangan natin mamaya lakay kung mag-inspection lang siya o ika-test drive ba yan. Ayan. Okay. Aba, may sikat na sikat yan yung SUV daw ng Tesla. Ang isang unang nakabili dyan si Vice Ganda. Ayan. Lakay. Ganda naman yan. Ilang milyones kaya yan. Ayan. Pwedeng patakbuhin ng Meralco yan, ha? Kasi electric Electric lang. Renewable energy. Ayan. Okay. Sana may presyong Ilocano dyan. Baka mamahal yan. Tesla, ha? Pangalan pa lang, mamahalin na. Elon Musk production yan, Anyway, Miss Let, maraming salamat. Good morning. Ano oras pupunta ang presidente dyan? At saan ito? Sa Global City ba to?
Oo, BGC Taguig BGC. Lakay. Okay. At alas 10 ngayong umaga ay naasahan ng Presidente. Good Okay. morning, Balisay Lakay. Parang panregalo, may ribbon pa eh. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Palasyo ng Malacanang. Dummy.